Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Ang araw mga kasama, mga kapatid, welcome sa ating episode 13 na po sa ating Punto por Punto. At ito po ang ating bigyang pansin ngayong araw na ito. Brother Jando. Father, nito naman po tayo sa ating bagong programa sa Punto por Punto kung saan magtatanong na naman po ako patungkol sa aking mga napapanood sa YouTube. Dahil marami po sa ating mga kaibayos pananampalataya ang tumututol na si San Pedro po ang batong tinutukoy sa Mateo 16:18 sapagkat ayon po sa kanila ay si San Pedro daw ay hindi nababagay na tawaging bato dahil siya raw ay mahina at madaling matukso ng demonyo. Ano po ang iyong masasabi po, Father, patungkol po dito? Maraming salamat po sa argumento galing sa ating mahal na kapatid. Atin itong dapat tunghayan, Brother Jando, kung totoo ba na si San Pedro ay naging bato din. Wala namang tutol, Brother Jando, na si Kristo ay cornerstone. So dito na lang tayo focus kung si Pedro po ba ay tinutukoy dito sa Mateo 16:18 ay bato or rock. Unang-una, Brother Jando, merong hula kasi na ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat ay pupunta sa atin at magtayo ng kaharian. Atin mo nang babasahin, Brother Jando, ang Daniel 2:44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya oy iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. So itong kaharian na ito na tinutukoy ni Propeta Daniel ay patungkol ito sa simbahan o sa iglesia na itatatag pa ng ating Panginoon. At ang iglesia pala, Brother Jando, ay tinatawag din na bahay, Brother Jando. Kung ating babasahin ang 1 Timoteo 3:15, Brother Jando, ating babasahin muna. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa bahay ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at sa liga ng katotohanan. Ang talata sa 1 Timoteo 3:15 na ang iglesia pala ay tinatawag din na bahay ng Diyos. Ito po ang katuparan sa hula sa Daniel 2:44 po. At kung ang tao pala na matalino kapag magtayo siya ng bahay, ay saan po ba niya itatayo, Brother Jando? Atin mo nang babasahin, Brother Jando, ang Matthew chapter 7 verses 24 to 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sino po ba ang magtatayo, Brother Jando? Isang Yung taong matalino. So kapag ang isang taong matalino magtayo ng bahay, saan niya itatayo, Brother Jando? Sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw ng bato. Dahil kung merong taong matalino, lalong-lalo na ang Diyos. At ang bahay ng Diyos, ang iglesia
na itinatayo ng ating Panginoong Heso Kristo, Brother Jando, ay dapat itatag niya ito, ibabaw din sa bato. Dahil kapag hindi niya itinatayo sa ibabaw ng bato, anong tawag niya sa taong iyon, Brother Jando? Ating mabasahin sa Mateo 7:26. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. So, hindi matibay, Brother Jando. Yung taong ito ay tinatawag nga hangal o mangmang. Opo. Ang ating Panginoon ay higit pa sa mga matalinong tao. Kaya nga, ang pangalan ni Pedro, Brother Jando, galing sa Simon. Simon Baronas po. At pinalitan niya, Brother Jando, ano po ba ang pinalit ni Kristo sa pangalan ni Simon? Pedro Ating babasahin, Brother Jando. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. So, klarong-klaro, Brother Jando, sa binasa mo, binago ng ating Panginoong Hesukristo ang pangalan ni Simon to Kepha. So, ang original Aramaic term sa Peter is Kepha. Anong kahulugan sa Kepha, Brother Jando? Bato. Bato, a rock. So, kaya nga, sa Mateo 16:18, ito na po ang pagtatag ni Kristo sa kanyang bahay na tinuturing natin na iglesia na tinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ating mabasahin, Brother Jando, Mateo 16:18. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. So, klarong-klaro, Brother Jando, na itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. At itong batong ito ay si Pedro. Kaya nga, tinatawag siyang Kepha. So, ano ang kahulugan ng Kepha? Kaya pala, binago ni Kristo ang pangalan ni Simon na tinatawag na Pedro or Kepha. Ang Aramaic term dyan, yan po ang Aramaic term sa Peter o Pedro na ang nangahulugan po na bato, rock, Kepha. Atin muna babasahin, Brother Jando, ang original na Aramaic translation sa Mateo 16:18, Brother Jando. Ito po ang sinasabi sa Aramaic New Testament. Ap ena emarnalak datu kepa, walhadi kepa ibnilede. So, dalawang kepa po, Father. So, Kepha means rock. So, Rock. klarong-klaro mga kaibigan, si Kristo po ang nagbago niyan. So, merong plano si Kristo dahil ang taong matalino magtatag sa kanyang bahay, ibabaw po sa bato. Bato. Kaya nga, ang prophecy sa Daniel 2:44 natupad sa Mateo 16:18 na siya po ang Panginoong tinutukoy sa Daniel 2:44 na hindi po magigiba ang kanyang kaharian na tumutukoy sa iglesia na tatag niya. At itong iglesia na ito ay tinatawag na bahay. Kaya pala, sa pagtatag ni Kristo, nito ay itinatag niya ito sa ibabaw ng bato dahil po siya ay matalino. Hindi siya hangal, hindi siya mangmang. Kaya nga, ang simbahan hanggang ngayon, hindi nagigiba, hindi natitinag. Dahil yan po ang sinasabi niya. Matthew 16:18, and so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. So, klarong-klaro mga kaibigan. At sabi niya, Brother Jando, yung pangalawang punto sa katanungan niya, na si Pedro ay mahina. Opo. Si Pedro ay weak. Hindi dapat maging rock. Si Kristo na po ang nagtatawag na siya ay Kepha. Sino po ba ang aming pakinggan? Ikaw o si Kristo? Meron tayong litra por litra na mabasa na sa Biblia. So kapatid, atin ang sundan si Kristo, hindi ang ating gusto. Dahil si Kristo na po ang nalangin para kay Pedro. Ating babasahin, Brother Jando, ang Luke chapter 22, 31 to 32. Ito po ang nakasulat.
Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sino ang nagdasal, Brother Jando? Si Kristo po mismo ang nagdasal. At kung si Kristo ang magdasal, ay sure Brother Jando, na ang ating Diyos, ang ating Ama, ay makikinig sa Kanya. Kung si Kristo, Brother Jando, ay naniniwala ni Pedro, binigyan siya ng susi sa kapangyarihan, sa langit at sa lupa. Kung si Kristo ay naniniwala kay Pedro, bakit wala kayong tiwala ni Pedro? Mga kaibigan, yun po ang punto por punto na ating sagot sa kanilang mga katanungan. Si Pedro po ang bato. At si Kristo na po ang nagsasabi niyan. Totoo na si Pedro ay mahina, pero si Kristo na po ang nanalangin sa kanya. Luke chapter 22, 31 to 32. Yan po ang ating punto por punto ngayong araw na to. Magandang araw at God bless us all. Amen!